morning everyone. Welcome to my channel again. This is Reggie, Ray, my baby, our vlog, my life after I lost my only child, my little one, my only baby, pusa. Anyway, kamusta na kayong lahat? Kamusta na ang buong mundo? Sana ay nasa mabuting kalagayan lahat ng mga nakakapanood nito. Today is Thursday. I have cancellation. So, what I did is naglaban na lang ako. But actually, I'm still planning to, I still have to work after this. Nagla-lunch lang ako right now. Hold on just a second. My husband is calling. Okay, sorry about that. Tumawag, alam mo naman yung asawa ko, ganun yun eh. Lunchtime kasi ngayon, kaya, tatawag at tatawag. Actually, may DJ siya today. So, half day lang siya. Hindi na ako sumama kasi I'm working. Sa office lang naman yun ng isa naming kaibigan. So, siya na lang mag-isa. Tsaka sandali lang yun, mga, what do you call this, medical lang yun sa office dati niya ng mga parokyano yun, so it's good. So may pera yung aking asawa, baka ilibre ako mamaya sa dinner. Okay, anyway, I have my dinner may lunch right now. Tingnan mo yung pagkain ko. Ano ba yan, nakikita nyo ba? Yan, leftover lang yan. At saka yan, may konti akong bilo-bilo, yung tira namin nung nagpunta kami sa Filipino store. Tapos ito, nagpaksiw lang ako nung last time. So, may leftover ako. So, yan ang kakainin ko ngayon. Kasi nakakain ko lang tong isda pag mahaba yung time ko kumain. Kasi matagal kainin dahil ang daming tinik. Kasi ano to yung bangus. Pero ang sarap lang kasi talaga ng bangus. Panalo ka talaga. Kaya lang pag natinik ka, patay ka. Talo ka. Kaya ayun, pag marami akong time, kakainin ko siya. Kasi hindi ka pwedeng magmadali na kumakain nito, matitinik ako dito. Ang daming tinik oh. Kaya, ayun. But anyway, like I said, sana okay ang buong mundo sa lahat ng mga nakakapanood nito at sana sa mga taong hindi pa subscribe, please do it. What do you call this? Like and share na rin please para updated kayo sa aking mga videos. Anyway, like I said, yung husband ko hindi siya ngayon, nag-half day lang siya kasi sayang naman mas malaki yung kikitain niya doon sa pagdi-DJ niya. Kaya okay na rin siya nag-half day ngayon kasi ang start ng party is about 2 o'clock and it's 11:30 right now. So, magta-travel pa siya ng couple of minutes to the other office. So, yun. Yun ang agenda niya ngayon. Pero okay lang siya doon na siya lang mag-isa kasi usually dalawa talaga kami. But, it's weekdays and it's my busy day. So, hindi ako pwedeng mag-join sa kanya. Kaya niya naman yung kasi maliit lang na crowd yun. Hindi naman sila, parang konti lang yung mga sayaw-sayaw. Hindi masyadong, para bang, I'm so happy nga na kahit pa paano, hinahire nila yung asawa ko every year. Although, napakasimple lang ng gagawin niya, which is, thank you so much dito sa nagre-refer sa kanya. Sa office nila. Shout out to Fanny. Fanny, thank you so much for, giving him extra, extra job, which is, hindi naman kahirapan yung ginagawa niya dyan sa office niyo kasi busy naman yung mga doctors. May mga games lang naman kayo tsaka kung ano-ano. So, good na yun. Anyway, gusto ko kasi itong bangus kasi may gulay. Alam nyo, as you get older pala, magiging ka na hindi ka na carnivorous, mas gusto mo na yung mga ganito, gulay, tsaka mga isda. Hindi ka tulad pag bata, my God, pagka walang mantika, talaga ang sama ng loob mo
Pero, ngayon, iba na. Ganun na pala yun. Hindi na tayo katulad ng dati na iisa lang yung... At saka babalik at babalik ka sa time na kung ano yung kinasanayan mong pagkain, yun din pala yung hahanapin mo. Eh, syempre kami, nung bata kami, ang lahat ng kinakain namin, talaga naman po, talagang exciting. Talagang lulunin mo sa gusto mo para mabusog ka. So, anyway, magtatabaho pa ako mamaya kasi yung mga nag-cancel, 2 cancellation ko ngayon. Na-stress pa ako kagabi kasi ang dami kong gawa. Yun pala, magka-cancel. But it's okay, hindi naman sila nawala dahil nag-move lang naman ang schedule kasi yung iba tinawag sa trabaho. Yung ganun ba, yung mga ganung dahilan. Kaya wala tayong magagawa doon kundi pagpasensyahan. At least hindi naman sila nag-cancel na na-loss ko sila. They're still there. Na-move lang yung schedule. Kaya lang habang lumalapit yung Pasko, yung aking schedule ay umuunti ng unti ang spot. So talagang wala akong choice kundi squeeze lahat. Actually, I'm working until Saturday. Remember, wala na akong Saturday. But since Christmas, naglagay ako ng Saturday for now para lang ang mga tao magawa ko sila lahat. See, ito yung breakfast and ano ko na to, brunch. Dahil nag-intermittent ako. So, parang hindi naman nag-work. Kasi, ang laki pa rin ng tiyan ko. But anyway, it's okay. At least hindi na ako masyado nag-gain ng weight. But actually, itong nag-sciatica ako, nag-gain ako ng 5 pounds, honestly. Kasi hindi ako makamove ng tama. Buti sana kung pag may sakit ako, nawawalan ako ng gana. Hindi, nadodoble. Kasi nagugutom ako lalo. Iba yung kaso ko Hindi katulad ng asawa ko. Pag na-stress siya, hindi siya makakain. Nawawalan siya ng appetite. Ako never nawala yung appetite ko Kahit nga iyak ako ng 24 hours, nagugutom pa rin ako. Kakain pa rin ako. Kaya, tuloy yung iba. Sabi nila, hindi ka naman, mukhang okay ka naman. Natatawa ako sa mga taklesa Sasabihin sa akin, mukhang okay ka naman, mukhang hindi ka naman na-stress, anak ng kamote. Hindi ko kaya mawala ng anak, di ka mai-stress. Problema ko nga lang, kahit na na-stress ako ng husto, yung pagkain, hindi nawawala sa appetite ko. Nanghihina ako lalo, kaya nag-end up, mas lalo pa akong kakain. Di lalo pa ako nag-gain ng weight, imbis na mangayayat ako. Kaya tuloy yung iba, siguro hindi naaawa sa akin. Naiinggit pa Sabi siguro, lang yan to, sa swap na nga ng buhay niya, nagre-reklamo pa. Tapos, para akong di nababader. Tingnan mo ito, nakakatawa ako. Kahit nasabog yung puso ko. Ano gagawin ko? Tumatawa ako, nakikimingle ako, normal ako kausap ng tao. Kasi yun, wala tayong magagawa, yun ang buhay Kaya alam nyo, yung mga taong nakaka-experience ng experience namin, wag na lang tayo maging bitter. Hindi tayo kailangan gumanti sa mga taong nakakagalit nyo, na bubwisit kayo. Kasi wala namang patutunguhan yun. By the end of the day, same thing. Walang nabago. So, you rather, wag na. At saka, ang pinakaayaw ko sa mga tao, yung naninisi sila ng tao. If something happen, ako ang belief ko, siyempre, hindi naman tayo pare-pareho. Ang paniniwala ko, pagdating sa buhay, at pagdating sa health, wala tayong pwedeng sisihin dyan, kasi wala naman tayong control sa ganyan. Ang sisisihin mo, siyempre, yung Diyos lang, kasi siya yung may control. Pero hindi ibig sabihin, inaaway ko na yung Diyos. Hindi naman. Kaya lang, para din siyang, para maintindihan ko yung Diyos, kinukompare ko yung sarili ko sa Kanya. Like me, na I wish na ako din yung
mag-run sa buhay ng anak ko, pero imposible nga yun. Kasi alam naman nating mga magulang na we know better para sa anak natin. Pero ang masakit, may choice din yung mga anak natin. So katulad ko, kahit gusto ako tulungan ng Diyos, may choice din ako eh. Yung choice ko rin yung gagawin ko eh. Kung choice kong ma-stress, choice kong malungkot, choice ko yun. You know? So, I'm pretty sure, ganun din siya. Gusto niya tayong tulungan, pero meron nga tayong story sa buhay na we cannot prevent kung ano yung mangyayari. Kasi hindi naman tayo pwedeng i-create ng Diyos na para-pareho tayo ng kapalaran, di ba? Para bang wala naman ang magi-strive na tao kasi alam mo na yung future mo. Hindi katulad ng, you know, wala kang idea what's the future. So, you're trying to be, you know, trying to be a nice person, a good person. Kasi, yun nga, natatakot ka sa mga karma. But actually, yung karma talaga ang nawala sa buhay ko. Yung paniniwala na yan. Kasi kahit anong gawin mo, nabait sa mundo, kung ano yung story mo, walang machi-change eh. Same thing pa rin. Pero, hindi ibig sabihin na sinasabi ko to sa inyo, wag na kayo gumawa ng mabuti. Hindi naman ganun. Hindi naman maganda yun. Pangit naman yun. Dapat, kahit na alam natin na, you know, wala namang patutunguhan yung, hold on, yes. Sorry, na-stop ko kasi akala ko natinik ako eh, buti na lang hindi. Anyway, mahirap talagang kumain tapos daldal ka ng daldal. Wala na kasi akong time, magliligpit pa ako ng mga labahin ko dahil nagsayang ako ng labahin. Tapos nakasampay na ako. Ngayon ililigpit ko bago dumating yung kliyente ko. So I still have an hour. So pwede pa. Marami pa akong magagawa niyan. Anyway, baka hindi ako makaluto today. Kasi, but anyway, yung kliyente kong dadating, dadala niya daw ako ng pagkain. Kaya mo nakakatuwa yung mga kliyente ko. Ang mga trabaho kasi niyan, go-order sa kanila yung mga tao ng food. So, pag schedule ko sa kanila, tinatabihan nila ako. Diba nakakatuwa? Ang dami kong blessing sa mga kliyente ko. Minsan, yung isa, pupuntahin sa akin, lulutoan ako ng banana fritter. Minsan, tatabihan niya ako ng mga egg roll, iluluto ko na lang. Yung iba naman, ginagawan ako ng mga atsara, yung ganyan. Alam mo, nakakatawa talaga. Ang dami nilang naibibigay sa akin. Tapos, yung ilan ng kliyente kong consistent, nagbibigay ng bulaklak sa anak ko, ayan. Consistent silang nagbibigay every time na mag-schedule nila. Dinadala nila ng bulaklak si baby ko. Kaya, hindi na ako bumibili ng bulaklak. Actually, my friend nga ako. LB, if you're watching, thank you so much. Kasi binigyan ko siya ng discount on her birthday kasi nagpa-DJ siya, lahat-lahat. Hindi naman niya kinuha. Nahiya nga ako. Pero gusto niya, yung pera na yun, tabi ko for my daughter. Sa flower niya daw. So, the money is still here. Kasi consistent nga yung mga friend kong bumibili. But anyway, syempre, hindi naman tayo pwede umasa na lagi na lang may darating na bulaklak. So, pautay-utay ko yung ginagawa. Ibibili ko yung pera na binigay niya sa akin na para sa anak ko. Kaya alam nyo, nakakatuwa kasi mambabait ng mga tao sa anak ko talaga. Hindi ko maubos maisip na mga tao is very, concerned about my daughter. And of course, kasi matagal ko na silang kilala. So, napaka swerte ko. Kaya lang, wala naman kasi talagang perfect na buhay. Wala akong problema sa trabaho. Kung meron mang masakit na ulo na kliyente ako,
ilan lang yun compare sa mga kliyente kong napaka reasonable naman, napakabait naman na tao. At saka yung concern nila sa akin, talaga namang napakasama mo ng tao kung hindi mo ma-appreciate yung mga bagay na yun. You know, meron yung mga older sa akin, nakala mo nanay ko sila, lagi na lang ako may pasalubong pag namarating sila. Tsaka marami akong kliyente na nag-share sa akin ng like before, nung may sakit si nanay ko. Nagsishare sila sa akin. Nakakatuwa, alam nyo, para bang isang ano ko lang sa mga tao ko, napakababait nila sa akin. Kaya talagang thankful talaga ako sa mga kliyente ko na, you know, always there to support me. Kaya, I know, like I said, wala namang perfect. Yung pinagdadaanan ko, yung mga sakit na na-experience ko, kung susumahin mo, sulit na sulit sa mga taong around me. Even my husband is very supportive sa akin. Actually, sometimes ako annoying na ako talaga kasi siguro dahil sa nararamdaman ko sa buhay ko. But anyway, I'm trying naman na suklian yung mga mabubuti nilang kalooban na pinapakita sa akin. Kaya kahit papano, I'm trying to do my best na masatisfied din nila ako. So, ganun lang yun. Yun lang ang buhay natin. So, anyway, like I said, appreciated ko lahat yan. Although, nasaktan lang ako talaga dahil sa thing happened to my daughter. Kaya, siguro yung iba iisipin napaka bitter ko, pero honestly, hindi talaga madali yung pinagdadaanan namin. At hindi ko rin mai-promise kung hanggang kailan namin kaya i-handle yung pressure. But like I said, I have my faith. Kinip ko yung faith ko to make sure na, you know, nasa right path pa rin kami. Although, napakahirap, napakasakit. Makikita, maano ko yung feeling na hirap ako, like I said, kasi yung tulog ko, meron akong sleeping problem. So, doon ako natitrigger sa gabi. Kasi gabi, tahimik na, wala akong ginagawa. So, yung brain ko, kung saan-saan siya, kung saan-saan ako dinadala, lahat, walang minuta nung nagising ako na hindi ko naalala yung anak ko. Lagi akong bumabalik sa ano ko, sa memory niya when she was still here. Alam niyo, hindi madali yun. Kaya, naintindihan ko yung situation ko na I'm having a sleep problem dahil nga, sino ba naman ang makakatulog ng, you know, ganun. Tapos, like I said, ang anak ko, pag maanak mo, kahit alam mong tulad niyan, wala na siya. Sabi nila, lahat ng tao nasa maganda na siyang kalagayan ngayon, pero as a parent, pag hindi mo nakikita yung anak mo, parang walang safe place para sa kanya. Kaya, kahit wala na siya, I'm still worried about her. I'm still, you know, my prayer is still the same, na sana safe siya, na sana, I mean, ang hirap sabihin na safe dahil wala na siya. Na sana nasa maganda siyang kalagayan talaga. At hindi ko alam kung meron talagang other world na wala na silang problema, wala na silang iniisip. Sana nga, you know, paano ko mag-guarantee? Hindi ko talaga yun
pa maintindihan at this time. You know, but I'm still hoping kasi I'm hoping dahil I still wanna, that's my only chance na makita ko ulit yung anak ko. Pero minsan naglalaro yung isip ko. Sabi nila, once you're there, no more suffering, no more loneliness. Baka naman wala nang feeling. Di parang nagkita ko yung anak ko, parang normal na lang. Wala rin akong mararamdaman. Parang ang hirap i-imaginein. Parang, but anyway, umaanda na naman yung pagka-warrior ko. I know it's not good. Kasi unahan ko na naman. Yan yung sakit ko eh. But anyway, it's okay. Kung ano man. Basta ako ngayon, ang ano ko na lang ngayon, ang nakikita ko na lang sa akin na it's good is I'm not worried about my time when my time come. Hindi katulad nung andito yung anak ko. Naku, Diyos ko po. Talagang pinagdadasal ko, no. Bigyan mo ko ng mahabang buhay. Parang ganun. Kasi parang feeling ko, babantayan ko yung anak ko forever. Pero ngayon, I'm not worried about that. You know, parang ako yung pinaka-happing mawawala rito sa mundo pag that time come sa buhay ko. Kasi parang dun pa lang ako makakapag-rest talaga. Pero honestly, wag niyong gagayahin yun. Sinasabi ko lang yun. That's because that's how I feel. Dahil nalulungkot nga ako na hindi ko alam paano ako magsusurvive nang wala yung anak ko. Although nagsusurvive pa rin. Kaya lang, like I said, wag niyong gayahin yung ganong situation na lalo na yung may mga anak pa, may asawa. Sabi nga nila, may asawa ka pa, I know. Pero para sa akin, parang less na kasi we're both, matanda na kami, hindi na kami bata. Para bang okay ako, set ako kasi anytime soon, mawawala naman kami pareho. Hindi naman kami aabuti naman, hopefully. I don't know. Wag naman sana. Kasi kung aabutin ka pa ng more than 30 years sa mundo, ay Diyos ko, patawarin ako ng Diyos. Sobrang parusa yun sa'yo. So, anyway, I don't know what to say. Yun na lang. But, like I said, if that thing happened sa amin, both of us, I think we're both ready kung ano yung mangyayari kung anytime soon mawawala isa sa amin. Ganun talaga. At saka ramdam na namin ngayon. Whatever happened, kung mawala sa amin bawat isa, magsusurvive at magsusurvive ka. Not until it's your time. Kahit anong sakit. Kasi naramdaman na namin ang pinakamasakit sa puso. At still, we're still surviving. Yun ang sinabi ko sa husband ko. If something happen, we will survive. Whatever happen. Kasi pag hindi natin time yun. Ganon din ako. Let's say, you go first and then what I'm gonna do, masakit, pero magsusurvive pa rin. Kasi hindi naman tayo pwedeng mabuhay forever. But the good thing right now, yung hirap na nararamdaman namin, dalawa kami magkasama. Hindi ka nag-iisa, hindi yung wala kang ka-share, wala kang comfort. Although, hindi naman namin ma-comfort yung isa, although nagtutulungan lang kami just because we have to do it. Pero yung matulungan mo, yung mabawasan ng pain niya is like, hindi yan totoo. Maniwala kayo sa akin. Yung sakit is still the same. But the good thing, like I said, meron kayong company. Yun na lang. But, may time din. Dumarating sa buhay mo na you don't want anyone sa harapan mo, sa buhay mo. Pero, hindi naman pwede yung gano'n. Napaka-selfish naman natin. So, mahirap talaga i-navigate yung buhay namin at this time. So, anyway, medyo mahaba na ito and I need to do my laundry talang ko report. So, till next again, this coming Saturday, we have party and tomorrow I'm going to be very busy. Work ako until Saturday, at least sa umaga lang, and then magluluto pa ako before the party. Can you believe yan ang trabaho ko? Okay? So, till next again, and please take care of yourself and stay safe, and please subscribe and comment below kung you have questions. So take care and have a great day, and God bless us all. Please wait for my next video. Thank you. Bye.